Magandang umaga mga kasambahay. This is Dr. Steph Supan for another episode of Women's Health. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga immune problems and infertility. Ang function ng ating immune system ay para protektahan tayo against foreign bodies or mga bacteria at other organisms. Pero, mayroong mga instances na ito ay nag-work against us. Kagaya na lamang kapag ang ating katawan or immune system ay nagre-react against a pregnancy. Ang immunologic problems ay isa sa mga bagong discovery na maaaring mag-cause ng fertility problems sa mga mag-asawa. Ang antibody phospholipid antibody syndrome o APAS ang isa sa mga pinakamadalas na ma-diagnose sa ating mga couples na nahihirapang magbuntis. Ang mga babaeng may APAS ay nagkakaroon ng excessive o exaggerated reaction kapag sila ay nagbuntis, kaya't nagkakaroon ng mga blood clots sa kanilang placenta, kaya hindi nagkakaroon ng magandang blood supply papunta sa baby. Sila ay kadalasang hindi nahihirapang magbuntis, ngunit kapag na-detect na ang pregnancy, ilang weeks pa lamang ay hindi na ito nagtutuloy at nag-end up into a miscarriage. Mayroon ding tinatawag na anti-sperm antibodies. Ito ay mga antibodies na nafo-form ng katawan against the sperm. Maaaring magkaroon ang babae o lalaki ng ganitong kondisyon. Kapag nag-form ng anti-sperm antibodies ang isang lalaki at nag-attach ang mga ito sa sperm, ang sperm ay nagkakaroon ng problema sa motility o paggalaw at nahihirapan itong mag-penetrate ng egg. Ang mga kalalakihan ay maaaring bigyan ng mga gamot to suppress the anti-sperm antibodies or maaari silang mag-undergo ng assisted reproductive techniques kung saan lilinisin ang sperm at tatanggalin ang mga anti-sperm antibodies na nakadikit sa sperm. Sa mga kababaihan, kapag na-diagnose sila ng anti-sperm antibodies, meron ding mga assisted reproductive techniques na maaari silang mag-undergo. Marami pang pag-aaral na ginagawa ngayon tungkol sa mga immunologic problems sa mga kababaihan na maaaring mag-lead into infertility. Kapag ang babae ay na-diagnose o sinususpetsiyang may APAS or other immune problems, maaaring simulan kaagad ang treatment bago siya magbuntis to prevent any immune reactions against the pregnancy. Maaari itong oral medications or mga injectable medications. Ang importante ay ma-diagnose kaagad ang isang babae kung siya ay may immune problems bago siya magbuntis. Ang treatment ay dapat simulan agad para makasigurado na healthy at magtuloy-tuloy ang kanyang succeeding pregnancy. Ayan mga kasambahay, sana ay may natutunan kayo ngayong umagang ito tungkol sa immune problems in pregnancy. Hanggang sa susunod na linggo po, this is Dr. Steph Supan for Women's Health.